zero in Turkish when he started to go to school. Baka mamatay na siya ba? Guys, in the worst decision that we ever made. Oh, dive siya sa ano ba? Garbage. You need just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hello guys! So welcome back to my channel. So for today's video guys, i-share ko lang sa inyo ang aming experience dito ulit sa ayan guys, so I'm start sharing my experience here in Turkey para na mayroon kayong idea. So ito guys ay experience namin dito sa sa tawag dito pag-aaral ng aking mga anak. Kung ano ba ang mga schools dito at kung ilang hours ba ang klase. Ito guys ay public school. So please before we start this video, please don't forget to click the like, subscribe and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video at malay ninyo ang susunod kong video ay para sa inyo. Ayan guys, I am starting to share the experiences here in Turkey, which is na I hope na lahat kayo ay maka-learn about sa mga experiences namin dito at kung may idea rin kayo kung ano ang mga kaganapan dito sa Turkey and at saka especially sa pag-aaral ng mga bata. So ito guys ay ikikwento ko sa inyo guys since from the start na nag-aral yung anak ko at hanggang ngayon na grade 1 na siya. So kasi guys, yung anak ko guys hindi siya marunong mag-Turkish. He is zero in Turkish when he started to go to school in kindergarten here in Turkey. Kasi nga, nandito kami sa Turkey guys, nakatira, pero walang Turkish dito sa bahay. Lahat kami English. Pati yung asawa ko, English din ang salita niya sa anak ko. So, which is nahirapan ang anak ko for the first time na nag-kinder siya guys. So, nung nag-aral na siya ng kinder dito guys, wala siyang alam sa Turkish. So, 1 week siyang umiiyak sa school and then lagi siyang galit, umiiyak siya. So, which is, ng hobby niya is drawing. So, pinapadrawing siya doon ng principal. Which is, guys, sa kindergarten, guys, ang kagandahan lang dito, guys, is meron silang psychiatrist, psychology, na, for example, umiiyak yung bata, siya yung nagko-comfort, nag-uusap. Pero, guys, ang problema naman ng psychologist nila dito is hindi marunong mag-English. So, nahirapan din siya mag-comfort sa anak ko dahil hindi siya marunong mag-English. So, ang ginagawa niya guys, dahil nakita niya na yung anak ko ay mahilig talaga siya mag-drawing. So, ang ginagawa niya, nagdo-drawing siya. Nagta-translate lang siya sa Google guys, Google Translate. Tapos, sinasabi niya doon, pinapa-loudspeaker lang niya na, I want you to draw me how's your day? And, kunyari, what do you feel? So, yung anak ko guys, nagdo-drawing ng mga monster. Tapos, yung emoji niya, angry. Tapos, may sungay pa. So, yung tinatawag kami ng asawa ko na ganito, ganyan. Bakit? Ganyan daw yung mood ng anak namin. Tapos, sabi ko naman sa asawa ko, nagagalit nga siya kasi hindi siya nakakaintindi. Walang may nagsasalita na English sa kanila kahit yung teacher. So, yung teacher naman guys, grabe ang pasalamat din niya sa anak ko dahil natuto siyang mag-English sa anak ko. Nag-start siya mag-learn ng English dahil sa anak ko. Dahil na daw siya na hindi siya makapag-communicate sa anak ko. So, nag-start siya mag-learn ng English. And then, when someone na nag-visit sa school nila, guys, na mga turista, mga English speakers, meron din syempre na mga Turkish from education, and mayroong mga turista na mga teachers or magbibigay yata sila ng mga parang budget ba. So, ayan, and then, yung nakikipag-communicate sila sa ibang mga students, mga bata, ganun. Tapos, yung isang babae, kinausap niya si Jesur. Tapos si Jesur, hindi siya tapos yung tabi ng teacher, he speak good English. So, communicate sila ni Jesur in English. Grabe, ang galing. Tapos sabi niya, ang galing niya mag-English. Parang sa Amerika siya lumaki. So, syempre,
Masaya na naman ang nanay. Gawa tayong robot, guys. Habang nagchichismis, gawa tayong robot. Ano ba to? Ay! What did you do? Tapos, yun na guys, wala siyang kaalam-alam, mag-drawing siya. Tapos, yun, lagi siya kinakausap ng visitor sa school na gano'n kasi marunong siya mag-English. So, ayan guys, to as him, parang, ang ganda pala ng school na to. Tapos, yung isang bata marunong mag-English. So, pinatawag na naman kami ng asawa ko. Ay, Diyos ko Lord, gabi, nung sa kinder pa lang niya, guys, nakailang tawag kami. Pero hindi sa kasamaan, guys, no. Sa kabutihan naman, dahil sabi niya, proud ako kay Jesur. Gabi, parang naangat yung school namin kasi may estudyante kami na ang galing-galing mag-English. Tapos yun na nga. So, tapos hanggang sa, alam nyo guys, ang bilis makalearn ng bata guys sa language. So, in 2 weeks guys, nag-okay na yung anak ko. Medyo naka-adapt na siya. Tapos nagsasalita na siya ng konting Turkish. And then until nag 1 month, pag 1 month niya guys, nagtuturkish-turkish na siya sa akin. Sabi ko, I'm not Turkish, ha? Tapos, yun na, nagsimula na siya mag-Turkish sa akin. Pero marami pa talaga siyang hindi maintindihan. Hanggang sa nag-kinder 2 na siya. And then, okay na, wala nang problem, hindi na kami pinapatawag. Tapos, then ngayon, nag-grade 1 na siya, guys. Perfectly fluent in Turkish na siya. So, we started to giving him a lesson in Tagalog para makalearn naman siya, guys, nang kahit papano, pa konti-konti. 1 hour every night. If after kung magkuskus ng kusina, guys, 1 hour every night, nakaupo kami. Okay, tapos, what is Tagalog of rice. So, okay, let's count from the 1 to 10 in Tagalog. Yan. So, is ganun, guys. Just 1 hour lang para hindi siya masyadong maano kasi nag-aaral siya ngayon, guys, for the general talent, which is na yung mga bata na pwede dito, guys, is mga talented lang. Yung parang talent na talaga nila. Hindi na sila kailangan turuan. Konting briefing na lang at mga konting instructions na lang sa kanila, but may talent na talaga sila, alam na talaga nila ang gagawin nila. So, nag-prepare kami guys for next month. So, bali 1 month na preparing for this general talent. Very hands-on talagang asawa ko kasi syempre, ayaw din niya na ma-fail dahil mga talented kids ang nag-a-apply dito. So, at saka yung anak ko kasi guys, at saka itong mga talented kids to guys, they are referred by their teachers. So yung anak ko referred siya ng teacher niya. Bali, parang 4 sila ang contestant, pero depende yan guys. So, sa 4 kayo, kung ilan lang kayo makapasa. So kung sa 4 kayo, isa lang makapasa, so that's it. For the first exam lang yan guys, and then may second exam pa. Screening talaga guys, sobrang screening. Kaya grabe ang tutok ng anak ko ngayon sa pag-aaral niya. Grade 1 pa lang yan siya guys And then ngayon guys, na grade 1 na siya guys. Ito yung school na na-experience namin. So pumunta kami, first school niya sa school guys, binuli na siya ng mga klase niya kasi parang hindi pa siya masyadong, tawag dito yung Turkish niya iba. May slang, may, tawag dito kasi nga, English accent siya ba? Amerikanong accent niya. So, ang Turkish niya guys, medyo soft, medyo may pagka-slang. So, parang binubuli siya sa school. Ang tawag dito, hinahagis yung bag niya, tinatadyak-tadyakan. Sabi ko, did they hurt you? Did they punch you? Whatsoever. Kay, mag-ano na naman ako doon sa school. Diyos ko, Lord, Lord. Ako talaga guys, mag-ano talaga kahit hindi ako marunong mag-English guys, mag-Turkish, mangangaway talaga ako, bahala kayo maintindihan nyo kung hindi, basta. So, ano ba, sinaktan ka ba nila or ano, ganyan-ganyan. So, sabi niya wala, yung bag ko lang hinagis, hinahablot yung mga gamit ko, mga ganyan. So, doon nagalit kami ng asawa ko. So, tinawagan yung teacher niya, ganyan ang nangyayari. So, yung teacher niya, parang walang kibo. Parang walang kibo lang. Kasi hindi pa naman niya nakilala yung ugali ng mga students niya. Kasi first day and second day of the school. And then, so, itong asawa ko, guys, dahil ayaw nga niya yung nangyayari,
pinalipat namin siya sa ibang school. Pinalipat namin siya sa ibang school dito. So, nagpalit na naman ako ng change para kaming siraulo. Palit-palit na kami ng change. Kasi nag-change ako ng address doon sa address ng sister-in-law ko. Kasi dito kasi guys, yung school dito guys, kung saan kayo naka-address, doon mag-aaral yung anak mo. For example, nandito kami nakatira sa Ikichismelec. So, yung anak ko, dapat sa Ikichismelec siya mag-aaral. Ngayon, ayaw ng asawa ko dyan. So, nilipat ko yung address ko doon sa address ni sister-in-law ko, which is Ege Mahalise. So, doon siya nag-aaral sa Ibrahim Zeke. So, ngayon, dahil yun na nga ang nangyayari, binubuli siya. Nilipat siya namin dito sa Ikichismelec. Oh my God, guys, and the worst decision that we ever made. Oh my God, grabe. Hindi ko alam kung paano pa nawawala yung mga wallet niya, nawawala yung mga sharpener niya, pencil case niya, lunchbox niya, lahat. Diyos ko, Lord, para sabi ko, my God, i-ask mo yung teacher mo bukas kung saan ganito, ganyan. Ay, nako, Diyos ko, Lord, ang ending yung teacher nila, walang alam talaga, walang kaalam-alam. Tapos guys, ang damit niya guys, para siyang basahan lagi pag umuuwi. Grabe, sobrang dumi niya. Para siyang namasura ba? Yung bag niya guys, wasak. Daming punit-punit na yung tinahi-tahi ko na lang. Tapos, bumili kami guys ng extrang bag na pa. Kasi yung bag na gamit niya sa school guys is trolley. Ngayon, ang ginawa ng mga kaklase niya doon guys, sinakyan yung trolley, pinaikot-ikot ng ganun hanggang siya parang nag-wilwig-wilwag. Ang tawag ito, ang trolley niya guys, parang yung nag-loose na yung mga gulong, mga screw doon sa kakaikot-ikot nila. Sabi ko, what did you do in your bag? Why like this? It's like from the garbage. Sabi niya, kasi yung mga kaklase ko, mami, ginaganon-ganon, ginaganyan-ganyan. Sabi ko, hala, buti hindi pa nasira to sa kakaano nila. Sabi niya, oo nga, takot nga ako, baka masira na. So, yung ginawa ko guys, yung una niyang bag na ginamit is yung bag ko na medyo maliit. Tapos, gintighten ko lang siya dito. Tapos, bumili kami ng backpack, yung maliit. Dahil, pag trolley, guys, sinasakyan nila, ginagawa nilang, ang tawag dito, yung cart ba? Diyos ko, Lord, ang mahal-mahal ang bili namin yan, guys, para mabigyan lang siya ng comfortable, ano tawag dito, time or comfortable way na hilain lang niya kasi ang bigat-bigat ng mga libro. Tapos, ang sa Ikichismelec naman guys, walang masyadong libro. Wala siyang binibitbit na libro. Notebook lang na sinusulatan. Tapos, walang may binigay na libro yung teacher niya. Tapos, yung libro na dinadala niya, yung libro pa sa unang school na galing, yun pa ang ginagamit niya. Every school pala dito guys, may iba-iba silang curriculum or may iba-iba silang libro na binabasihan. Unlike sa atin guys na same lang lahat ng binabasihan natin at pinag-aaralan natin na libro. Tama ba ako guys? Kasi yan ang sa amin noon eh. Pero dito guys, iba-iba. For example, dito sa Imjin-Zeke, iba. Dito sa may Ikichismelec guys, iba ang libro nila. Sa Imjin-Zeke naman guys, iba din ang libro nila guys. Binili namin yung libro, like, how much ba yun? 700 ba yun? 700, basta lapit, 1,000 ata yun eh. Makapal na yun siya guys, no? Pero iba-ibang subjects. Iba-ibang subjects. So, sabi ko, wala bang binigay na libro yung teacher nyo? Kasi parang iba yung mga libro na iba talaga guys. So, yun na guys, nag-change, and then, yun na nga nangyari guys, binuli na naman siya doon. Tapos, mas worst pa yung nangyayari dyan dito sa may Ikichismelec, mas worst pa. So, nag-aral siya dito sa Ikichismelec guys, 2 weeks. 2 weeks lang siya guys. Lagi siyang absent. Pasok siya ngayon, absent siya bukas. Dahil worst talaga guys. Worst. Hindi ko talaga ma-take yung mga pinagagawa nila dito kay Jessor sa anak ko. Dami niyang mga dami niya guys. Grabe niyang mga, ewan ko guys. Ewan ko, natatakot ako. Parang pag sige siya mag-school dun, parang baka mamatay na siya ba?
Or na overacting lang talaga ako, guys. Pero dami niyang galos, dami niyang pasa, may mga kalmot, may mga ano, tapos may mga, yung ano niya, guys, yung damit niya, kinukulayan, mga, as in, grabe, guys, pati sapatos niya, Diyos ko, ano ba to? Araw-araw ako, guys, kuskus, laba. Unlike dito sa, dati sa MGNCK, guys, hindi ko nilalaba ngayon, diba bagong laba, Monday, tapos Tuesday, hindi ko pa siya laban. Malinis pa siya pagka-uwi dito sa may, dito sa may ikichismilik, guys, para siyang basahan, para siyang galing, nung nag-dive siya sa ano ba, garbage can. Sabi ko, saan ka na masura? Pag uwi niya, saan ka na masura? Oh my God, grabe, ang dumi-dumi mo, baw-baw mo pa. Tapos yun na, sabi ko, ilipat na natin ulit doon sa may school. Kausapin ko yung teacher niya. Ako kausap. So, nagpalit na naman ng change si Inday. Nagpalit naman ng address si Inday. Nag-transfer naman kami, nag-transfer ko naman yung address ko doon kay sister-in-law ko sa Igay Malisi. Tapos, binalik siya namin doon sa una niyang school. Tapos, alam mo, nanghinayangan nga yung teacher niya doon na ilipat namin siya dito sa Ikechishmelek. Sabi niya, I see lots of good potential kay Jesur. He's very smart boy. Sabi niya, hindi mo siya kailangan turuan. Siya pang tuturo sa'yo. Yung mga klase niya, they are really a lot behind him. Kumbaga, si Jesur, alam na niya mag-count until 1 to 100 to 1,000. Yung classmate niya, guys, kakasimula pa lang matuto mag-counting 1 to 10. Si Jesur, yung anak ko, makakapagbilang na siya from 1 to 1,000. May milyon pa nga siya alam. Milyon, bilyon pa nga, trilyon pa nga siya alam. Tapos, marunong na siya subtraction, addition, multiplication, division, square root, yung mga highest number na siya, no? Marunong na siya talaga. Kahit sabihin mo pa siya na 16 plus 50, 20 plus 70, 100 plus 99, 89 plus 60, mga ganyan, guys. Basta isulat mo lang siya sa papel, guys. Alam niya kung paano yan i-solve. Hindi naman niya ma-memorize kung magkano kapag malaking letters, no? Ilagay mo lang sa paper, marunong siya mag-solve. At saka mag-times, mag-divide. Sa square root, guys, memorize din niya. Medyo, hindi lang siya kalakihan talaga na numbers. So, and he started know how to read when he is like middle of 4 years old to 5 years old. Nagbabasa na siya. Tapos yung mga classmate niya, guys, grade 1, tsaka pa sila nag-start magbasa. Saka pa sila tuturuan na o kumaga A, B, C, D. Okay. Na, ma. Kumaga, kaka-start pa lang nila. Yung anak ko, perfect na. Kaya nabuboard siya masyado sa school. In the first month ng sabi niya sa akin, Mami, I feel bored na, gusto. Sabi niya, resist lang. Break time lang daw, hinihintay niya doon. Kasi makipaglaro lang daw siya sa may kasi all of my teacher, kung anong tinuturo, alam na daw niya. So, wala daw, hindi daw interesting. Tapos, nung ngayon, medyo okay na kasi. Tapos, dito sa bahay kasi, guys, yung tinuturo ng baba niya is 8 to 10 years old, 10 to 14 years old, ang mga books niya dito. Kaya guys, super advanced niya talaga. Kaya, na-qualified siya sa general talent na inano ng teacher niya. Kasi, may exam sila, guys, no, sa mathematics. Tapos, addition. Tapos, naglagay-lagay ng papers ng exam papers yung teacher niya sa mga sa mga students. Pagkaupo ng teacher niya na wala pa daw 1 minute, pagka seconds pa lang na pagkaupo ng teacher niya, sabi niya sa teacher niya, "Sir, teacher, tapos na ako." Sabi ng teacher niya, "Sigurado ka na sagutan mo lahat yan? Patingin nga." So tiningnan ng teacher niya, tapos sabi niya, tapos sinek ng teacher niya. Sabi niya, ay, tama lahat ng answer. Tapos sabi niya, bakit tapos ka na, Jesur? Sabi niya, paano mo ginagawa to? Sabi niya, teacher, chocolate. Sabi niya, it's too easy. Sabi niya, please, can you give me exam later? The biggest number, big number, like 100 plus number. Add 100. 100 plus 80, 200 plus 90. Ganun na daw ang ibibigay sa kanyang exam. Sabi naman niya, Diyos ko, ang mga classmates mo, 1 plus 1, 2 plus 2.
4 plus 4 eh. Tingnan mo. Tapos tinanong niya yung mga classmates. Tinanong niya guys yung mga classmates ng anak ko kung ano number na kayo guys? Sabi ng classmates niya, number 2, number 3, number 4. Na 2 to 3, 4 pa lang kayo. Si Jessor tapos na. Allah. So sabi ng teacher niya sa kay Jess, sabi niya, if you want, you can draw or you can eat your snacks while drawing, you can get relaxed. Tapos siya yun, kain, drawing lang siya dahil tapos na siya. Ayan guys, sobra nakaka-proud ako sa anak ko, napakatalino, and I hope na ma-continue ito. I hope God, Allah will bless him more talents. Wala man kaming pera guys. Wala man kaming pera guys, pero that's all I can say, na talagang napaka-proud, na proud ako, at saka super blessed ko to be her mother talaga, dahil yan. And then ito guys, yung curriculum nila dito guys, iba. Bali yung tawag dito guys, they are only 5 hours in the class, 5 hours lang sila guys, and inside the class, dahil private school public school ang anak ko, dahil public school siya, which is free from government guys. So inside is parang sila guys, 32 to 38 students inside the classroom, 'di ba? Marami sila, no? Pero mabait yung mga classmate niya ngayon, mabait. Medyo naka-adapt na, at saka ang galing ng teacher nila guys, ang galing. So may balak pa siyang ipasali siya sa theater. So sabi ko, go kasi ako guys, mahilig ako sa theater guys. Sabi ko, go theater. So yun na, and I don't know kung kailan ito maanuhan yung pag nila sa theater. So 5 hours a day lang sila, pero from 1:30 PM ang klase nila until 6:30 in the evening, plus na yan guys, nasa loob na yung mga they have 4 breaks, a snack break, like 15 to 30 minutes ang mga breaks, snack breaks nila. So the total is like, ang total class lang nila is like 5 hours, 1:30 to 6:30. And then, free lang yan guys, kasi public school, kasi sobrang mahal guys ng private school dito. Like, ang private school dito guys is like 120,000 tele. Oh my God, Diyos ko Lord. 10,000 tele nga renta, hindi namin kaya. Pero yearly naman yan siya guys. So, ewan ko, para lang yan sa mga kaya. May mga kayang-kaya. Well, ang importante guys, maka-learn ang mga anak natin anywhere, public or private, nasa inyo na yan. So ano ba tawag dito guys, sa atin guys, diba, grade 1, 8 hours na tayo sa school, tapos yung subject nila dito guys is 5 subject lang din talaga sila. Sa atin guys, correct me if I'm wrong, 8 subjects na din tayo, 'di ba? Grade 1, 8 subjects na tayo, 'di ba, sa Philippines, and 8 hours na rin tayo, 'di ba? So mas malamang ata ang Pilipinas incomes in education, guys. Yes. Pero maganda lang kasi ang dito sa Turkey, guys, dahil sa basta first for me, nagandahan ako dito because of the peaceful. Wala masyadong mga gulo-gulo, mga nakaw-nakaw, mga ganun ba. Tapos, tsaka healthcare. Yan talaga ang pinaka-importante, healthcare. Libre kayo mag-check up sa hospital, ganun. So, yan guys. And I hope naka-learn kayo dito sa experience namin dito guys. For school, for experience namin sa school time. Charot lang. At saka yung iba guys, na mga school pala guys, they can ask something from you. Like for example, the bond paper, the whole pack of bond paper or anything. Or they can also ask, like for example, like sa school ng anak ko, they ask for, ang tawag dito, pambili ng mga curtains, mga ganun-ganun lang. Kapag may meeting naman yan guys, mga PTA meeting like us. Tapos hingi-hingi ng mga electric fan ba?
hingi ng mga ano tawag dito, mga pambili ng curtain kasi nga guys hindi stable ang ano tawag dito guys, hindi stable guys ang room na pinaganuhan ng mga teacher dito. So for the next year, ibang room na naman sila ni Jessor, but the same advisor and same students, same classmates. So pero iba-iba ang ibang room na sila next year kasi sa taas na sila next year. Grade 1 dito sa baba and grade 2 sa taas na. So, bali ilang 2 floor ata yun doon. So, or 3 floor sa school nila. So, iba-iba ang room nila for the every year. Until, ang advisor niya guys is still until grade 4 and then grade 5 and grade 6. Different ang iyang school. Pwede na, lilipat na siya sa school na malapit doon sa kay sister-in-law ko talaga na school. Doon na siya mag-aral. Malapit kay sister-in-law ko na school. So, grade 5 and grade 6, doon na siya sa ibang school na naman mag-aral. So, which is, this school is very nice for me. And 4 years akong may peace of mind sa school dahil napakagaling ng teacher niya dyan sa Ibrahim Zeke. Ayan. So, ayan guys. I hope naka-learn na naman kayo dito guys. It comes sa school dito sa Turkey. And then free, public school guys, no? It's free lang. And I hope na makikita ko pa rin kayo sa susunod kong vlog. Ayan. Thank you so much sa pag-support nyo as always for me. God bless everyone. And I hope naka-learn kayo dito guys dito sa mga kaganapan dito sa Turkey. And kasi wala masyadong may nag-share ng mga ganito dito sa Turkey, and I want everyone to learn and to know about lifestyle and kung anong mga ganap dito guys sa Turkey. Kasi for me, I don't know Turkey for the first time na ano bang Turkey, ano bang culture ng Turkey, ano ba ang religion ng Turkey, ano ba ang culture and tradition and everything. I don't know anything. So I am here guys. I will share you everything from anything guys. Travel and places, lifestyle, and mga ganap dito guys, isi-share ko sa inyo, and I hope na makatulong ako sa pag-open mind and insight. Charot. This is Angel's Insight. Charot. Ayan, guys. So, see you in my next vlog. And please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. At malay ninyo, guys, ang susunod kong video ay para sa inyo na maka-learn na naman kayo ulit. Ayan. Thank you for watching. Bye! God bless all!